Nagkakasakit na ang mga lumad na nagsilika sa Tandag City, Surigao del Sur dahil sa panggigipit sa kanila ng umano'y militar. Kabilang sa sakit na kumakalat doon ang sore eyes. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Ilang araw nang nananatili sa Tandag City Sports Complex ang mahigit 2,000 lumad na nagsilikas dahil sa panggigipit umano sa kanila. Walang mapagkakakitaan, kaya pati pagkain ng mga katutubo, problema. At dahil siksikan at walang maayos na pasilidad para sa kanila maliban sa mga tent at pinagtagpi-tagping tolda, may ilan ang nagkakasakit lalo na ang mga bata. Bukod sa karaniwang ubo at sipon, nagkakahawaan na rin ng sore eyes ang mga evacuee. Galing sa 5 bayan ng Surigao del Sur ang mga katutubo na nagsilikas matapos ang brutal na pagpaslang sa 3 lumad leader sa bayan ng Lianga nitong September 1. Ang paramilitary group na Mahagat Bagani na binuo umano mismo ng militar ang nasa likod ng pagpaslang. Mga sundalo rin ang itinuturo ng 15 anyos na si Nono, di niya tunay na pangalan, sa pumatay sa kanyang ama, kapatid at 3 pinsan. August 18 daw sa bayan ng Pangantukan sa Bukidnon. Pinagbabaril ng umano'y mga sundalo ang kanyang mga kaanak habang kumakain sa isang kubo. Maswerteng nakaligtas si Nono. Bigla nang binaril yung tatay ko at sa sunod-sunod na kaya ako nakatakbo ako hanggang sa hindi ko na nakita yung sunod na papangyari na tumatakbo na ako hanggang nakadating ako sa barangay. Pagkatapos ng insidente, nagtago na siya sa ilang kaanak hanggang mapunta siya sa pangangalaga na Iglesia Filipina Independiente. Isa sa mga tumutulong sa kanya si Dato Homorito Guaynon, isa sa mga tribal leaders sa lugar. Ayon kay Guaynon, pangunahing ugat ng kaguluhan sa kanilang komunidad ang pagtutol nila sa paggalaw ng kanilang ancestral lands. Tanging ang grupong karapatan lang daw ang nagbigay sa kanila ng tulong at atensyon na ipaglaban ang kanilang mga lupain. Ito rin daw ang dahilan kung bakit napagbibintangan silang mga miyembro ng NPA. Ang katayuan ng mga luma dito sa buong Mindanao at saka dito sa rehiyon, partikular sa Bukidnon, na ayaw namin na maubos pa ng plantasyon at saka ng mina yung lupang ninuno namin kasi wala na kaming ibang mapuntahan. Pero sabi ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, ang nangyari sa Pangantukan ay bunsod ng report sa kanila na may umaligid na armadong grupo roon. Ito raw ang dahilan ng kanilang pagresponde at pagkikipagsagupa sa grupo. May mga reports na presence ng New People's Army who are conducting extortion activities in the community. And also to include yung mga recruitment nila ng mga kalalakihan and to include yung mga minors. Nagpositibo rin daw sa powder burns ang mga nasawi, indikasyon na nakapagpaputok ng baril ang mga ito. Sa ngayon, ayon sa AFP, mas nakabubuti na tugunan ang sitwasyon hindi lang mula sa pananaw ng militar, kundi sa tulong ng ibang ahensya. Sa tingin din ni Justice Secretary Laila De Lima, dapat tutukan ng gobyerno ang investigasyon sa isyu para hindi magkaroon ng iba't ibang bersyon kung ano ba ang tunay na nangyari sa mga katutubo sa Mindanao. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.